Kabayan, sa ginagawang paglilibot ng ating alamin, maraming natutuklasang proyekto sa paghahalaman, paghahayupan, at pag-aalaga ng mga isda. Isa na rito ang ukol sa naitanim na uri ng bayabas na maliit lamang ang puno, maliliit ang bunga, maliliit ang dahon. Maaaring kainin ng bunga, kabayan, at ang kaibahan nito, kabayan, maaaring gawing pampalamuti ang nasabing puno. Bakit ba ang bayabas Pilipino? Sinabi na malalaki ang bayabas namin. Bakit ang bayabas Pilipino maliliit? Kasi po, ang isang uniqueness ng ating bayabas na variety sa Pilipinas ay kakaiba. Kumbaga doon sa mga pinapakita ngayong medyo malalaking varieties. Ano ang pagkakaiba nito? Sa lasa ba, sa uri, o sa gamot, etc.? Una-una po sa lasa. Talagang yung gusto ng Pilipino, yung andon, yung hinahanap na lasa, hinahanap na sustansya, ay nandito. Okay, napansin ko rito, hindi naman ang bunga, kung hindi ang dahon ng bayabas na inyong ating ipakikilala. Ano? Bakit maliliit ang dahon? Ito po ay isang resulta ng pananaliksik ng ating kasamang si Kajun, at kaya po namin pinapakita ito dahil sa kakaiba niyang physical na itsura. Pero yun pong yung sa bunga, wala po itong pagkakaiba. Bagkus mas matamis pa nga kung minsan. Saka po yung para maging kakaiba nga dahil ito ay Pinoy ang itsura. Talagang sa itsura yung dahon kakaiba, yung size kakaiba. Pero yung sinasabi nga nating unique na lasa ay andun pa rin siya. Ang panahon ng paglaki at pamumunga, gaano katagal? Wala pong pagkakaiba sa ating local variety po na bayabas. Ganun din po, wala pong pagkakaiba. Ibig sabihin 10 taon bago mamunga? Yun pong yun po yung edad ng pagbubunga nito ay medyo mas maaga ng konti. Dahil ito po ay siyempre sinaliksik natin para maging mas maaga ang pakinabang natin pagka itanim natin ito. Okay, kung dadalhin natin ito saan ka ba? Sa marketing, sa sales o ano? Marketing po. Marketing. Kung yan ay pakikilala natin sa buong sambayan ng Pilipino, ano magiging reaction nila rito? Palagay ko po, unang-una yung excitement. Kasi yung may excite sila dahil unang-una kakaiba yung bayabas, yung itsura ng puno, at makikita rin nila yung nakasanayan nilang bayabas na dati na yun ang bunga, pero ang dahon ay kakaiba, ang size kakaiba, pwedeng itanim sa paso, pwedeng ilagay sa garden, at kung saan sila konbinyente. Alam po ninyo, kabayan, tulad ng naunang naipakita ng ating alamin, ang puno ng mangga at bayabas na tuklas ng ilan nating nakaugnay na dalubhasa ay ilan lamang sa maaaring makapagpalago ng larangan ng pananakahan at pangisdaan sa Pilipinas. Makapagbibigay ng sigla sa pagtatanim ng mga punong kahoy, punong prutas, at makapagbibigay pa ng aliw at hanap buhay sa marami nating mga kababayan. Ang lahat ng ito, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy.
Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, marami pang mga paksang kapaki-pakinabang ang hatid ng ating palatuntunan sa mga susunod na bahagi ng palatuntunang ating alamin. Mamaya, dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo na pag-uusapan ng pag-aalaga ng mga hayop na pwedeng magbigay ng kita, masasabi nating ang baboy ang isa sa mga alagaing malaki ang pakinabang na bigay. Mula sa alagaan hanggang sa ito ay makarating sa pamilihan, may bigay na hanap buhay at negosyo. Tulad halimbawa ng ilan nating nakaugnay, dahilan sa pag-aalaga ng nasabing hayop na isipang magtayo ng tindahan ng pakain para dito. Sumunod ang meat shop. Pagkatapos ay processing ng karne. At ang naisama kabayan ay ang pagbibenta ng mga prosesong karne. Subalit ang pagsisimula ay dapat sa alagaan ng hayop muna. At dito dapat ding magsimula ang maayos na pag-aalaga sa pagpili ng mga aalagaan, lalo na sa mga breeder type na pararamihin. Ang sinasabi naman natin, mag-stick ka lang sa landrace o large white kung gusto mo mag-produce ng sarili mong replacement stocks. Pero kunyari, commercial racer ka, ang kadamihan na ipoproduce mo, market pigs, ay obligado kang gumamit ng Duroc or Petrain para gumanda yung quality ng fatteners mo. Para mas mabilis lumaki, mas economical ang production mo. Ganon. Yung Duroc at saka Petrain, pang terminal lang yan talaga? Wala siyang ability na makapagbigay ng magandang gatas? Meron din. Nagpo-produce din ng gatas yan. But the thing is, nandun yung terminal trait niya, may risk ka parate. Pagka commercial producer ka ng baboy, gusto mo, konti lang ang problema mo eh. Kasi, kunyari, nanganak ng 12, yung inahin mo. Tapos pero meron siyang terminal traits, mahinang magpagatas. Baka yung 12 mo, since mahina yung gatas ng nanay, baka lumabas 6 lang. Kasi madaming mamamatay definitely pag mahinang magpagatas. Or dapat kunyari, let's say iwalay mo ng 7 or 8 kilos pag 28 days, maiwawalay mo lang siya ng 6 kilos. So, antimanod, sa 1 kilo na delay mo, malaki na ang mawawala sa'yo pagdating ng 5 months old. So, ano pala, Kachito, yung pagka bumibili ang isang gustong mag-alaga ng baboy, dapat matrace niya kung saan ang galing yung kanyang mga bibilin. Reliable talaga. Importante yon. Importante yung genetics, importante yung bloodline, importante yung reliability nung kinukuhanan mo ng breeder. Ang ganitong uri ng alagain kabayan ay maaaring magaya sa ibang uri ng hayop. Maaaring paramihin at palakihin. Ang isa pang proyekto ay produksyon at pagbebenta ng mga native na hayop na tulad ng manok, pato o bibe o kaya'y itik. O kaya'y iba't ibang uri ng mga alagain na maaaring paunlarin at pagkakitaan na palagi ang isinusulong at ikinakampanya ng ating palatuntunan. Kabayan, laging manood sa ating palatuntunang ating alamin para matuto at makinabang. Dagdag kaalaman mula sa ating palatuntunan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers.
Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Petro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga sagot sa mga tanong at kahilingan sa ating palatuntunan sa pamamagitan ng ating Q&A. Tanong at sagot pagkalipas lamang ng ilang paalala. Bueno, kabayan, sa ating pagpapatuloy, narito ang ilang kasagutan sa mga tanong na tanggap ng ating palatuntunang ating alamin. Una, mula kay Ernesto Galang ng Las Piñas, Metro Manila. Ang ukol sa silkworm na napagkukunan ng telang seda. Saan maaaring makakuha ng informasyon ukol dito? Marami po kayong pwedeng puntahan, kabayan, ukol dito. Ang pinakamalapit ay sa DOST sa Lower Bikutan. Ipagtanong po ninyo ang kanilang gawain ng seda at alagaan ng silkworm. Ang ilan po, medyo malayo, kabayan, sa Dimsu sa La Union at sa lalawigan ng Benguet. Hanapin po ninyo sa internet ang iba pang pwedeng pagkunan ng kaalaman ukol sa silkworm. At ang ukol naman sa Yakun product, ito po ay isang root crop na nasumpungan po natin sa Nueva Vizcaya sa bayan po ng Bilance, Kamakailan. Ang MAU po ng nasabing bayan ay pwede po ninyong puntahan o kaya'y sa Provincial Agriculturist sa Nueva Vizcaya at mapagkukunan po ninyo ng informasyon ukol sa Yakun. Hiling mula kina Betty Carpio at Doming Gutierrez ng Maynila. At ang ukol naman sa iba't ibang mga paraan ng pagpaparami ng punong prutas, hiling mula kay Pantaleon Dioscoro ng Malabon, Rizal. Ang mga paraan, cleft grafting, inarching, top working, at ball planting. Narito ang inarching na sample po sa ating palatuntunang ating alamin. Merong dalawang paraan ng pagpapakabit ng mga rootstock. Ano itong ginawa niya? Tali lang? Yan po, isa katali lang. Nakabitin po siya sa puno. Okay. At saan natin ididikit yan? Gaano kalaki? Pwede na dyan sa ano? Pwede na sa kasinlaki rin ba niya? Pareho rin? Dapat po ay kasinlaki yung size noong seedling at saka noong sayon na kukunin sa mother plant. Okay. Tapos yan, biniti na ni Manguro. Biniti na po, opo. Tapos kailangan papataas din yung ano no, yung kanyang sayon ano. Oo, yan. Yun. Yan. Tapos Pag, mga gaano kahaba? Pwede po na mga 2 inches. 2 inches. Okay. Labas yung cambium. Yung pong cambium, hindi po dapat maabot. Oo. Kasi po, mamamatay yung ang nasones pagka nadali yung cambium. Hanggang doon lang sa balat siya. Balat po at kaunting wood ang dapat matanggal. Okay. Yan po ay tinatali lang, walang gamot na nilalagay. Aha. Yan o ay pagkatalipas ng 2 buwan, nakaano na po sila, nakadikit Dapat na. lapat na lapat, di ba? Opo, lapat na lapat.
Sanay na sanay si Mang Uro. Kunin ko na kaya si Mang Uro sa ating Pwede alamin, po, ano? oo. Yes, total naka 25 years na siya sa'yo. Pwede po yan. Kukunin ko naman ng 5 taon pa, no? Mabilis mabilis. Aba, pagka pala na ako nagganyan pwede kong arkilehin muna si Mang Uro. Papupuntahin ko doon sa farm. Yan. Ang isa pong advantage niyan, ako sa isang baguhan na gusto mag-propagate, mas malaki po ang porsyento na buhay ang kanilang ginawa. Kasi po sila pareho may lupa. Pareho silang buhay. Nilagyan lang ng kaunting sugat yung kanilang balat at kahoy. Pinagtinalian. Pagkalipas po ng 2 buwan, yun po ay... 2 buwan lang, pwede na. Pwede na po yan. Okay. Pagka may paraan dyan, paghihiwalay. Pagka 2 buwan na siya, paano natin ihihiwalay na siya? Kukunin na natin. Pagka po naka-1 buwan na at napansin yung nakadikit na yung mga balat, pwede pong putulin na yung dulo nung galing sa root stock. Yung dasit, ito. Opo. Ito, putulin na natin putulin ito. na po yun. Okay. Malapit po doon sa pinagkabitan. Dito? Opo. Okay. Pagkalipas po ng siguro mga 1 buwan kalahati, pwede nating medyo hiwaan ng konti yung sanga na galing sa mother plant. Konting hiwa lang. Para po hindi babigla ang putol, hindi ma-stress yung puno. 2 months, after 2 months? After 1 month and a half. After 1 month and a half. Okay. So, nakaka 2.5 months na sila. 1.5 month po. Hindi, ito Pagka 2 months po, totally pwede nang itanggalin. Yung buong magmula ro sa dinikit natin. After 2 months. Okay. So, 1.5 months, dito naman tayo magsusugat. Doon sa sanga galing mother plant. Ano po ang sikreto? Bakit sugat lang? Para po yun dahan-dahan nating parang sinasana yung sanga na para mahiwalay na siya. Kasi po pag biglang pinutol, biglang stress baka mamatay. Yun. Kaya dahan-dahan natin siyang susugatan. Gaano kalayo po doon sa tali? Ano po, immediately pagkalampas ng tali. Ganito, putol na siya. Putol na po Tapos po, pag nakuha na natin yan, nakalagay po sa isang shaded area. Okay. Para hindi agad para makarecover ng ayos. Pagkatapos noon, pag talagang buhay na, pwede nang i-replant. Kabayan, sa Q&A ng ating programa, marami din kayong makukuhang kaalaman batay sa mga tanong at kahilingan na nakukuha po namin. Lagi po kayong manood ng ating palatuntunan sa telebisyon, sa YouTube, at sa channel po ng ating programa sa internet. Q&A, Kabayan, mula sa palatuntunang Ating Alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya Kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, Kabayan! Mamaya Kabayan, ang ilang hiling na demonstration sa mga seminar na naisasagawa ng ating programa pagkalipas lamang ng ilang paalala.
Okay, kabayan, patuloy po tayo sa ating palatuntunan sa GSK. Narito po ang isang sample ng demonstration sa ating mga ginagawang seminar sa palatuntunang Ating Alamin. Magpapakita po tayo ngayon ng paggawa ng hamburger patties. Ang kailangan po natin ay kalahating kilong baboy at kalahating kilong baka, asukal, paminta, dinikdik na bawang, maraming sibuyas, at celery powder. Para po mas masarap, lagyan po natin ng powdered milk. Paghalu-haluin po lahat ng ingredients at pagkatapos ay ating ipati. Ito na po ang ating mga finished product ng hamburger patties. Sir, ano po yung naisipan nyo at umattend kayo dito sa ating GSK Gabayan sa Kabuhayan? Para matuto ko ng mga livelihood at saka for business, something like that. At saka ang advantage dito is very informative and educational. Yung process ng curing, ng extenders and seasoning ng meat. Dagdag kaalaman din sa atin yan. Pwede natin gamitin yan sa panghanap buhay. At para na rin umangat tayo sa natin, sa kabuhayan, kaya malaking bagay yung mga ganito seminar. Bala ko pang magpatuloy ng pag-seminar sa paggawa ng tinapay, sa paggawa ng cake, para dagdag kaalaman ulit. Kasi parang pandagdag ng pangkabuhayan. Kailangan ko kasi yung bukod sa may trabaho na ako, gusto ko madagdagan yung kaalaman ko. At saka madagdagan pa rin yung kinikita natin. Alam po ninyo, kabayan, ang mga seminar na naisasama po ng Ating Alamin sa GSK ay nagbubunga ng magandang kinabukasan sa maraming sumasali. Nakapagtatayo na po ang marami ng negosyo. Nagkakaroon din ng libangan sa kanilang pamilya. At yung iba naman ay nakapagtuturo pa sa mga kaibigan nilang naghahanap ng ganitong informasyon at mga proyekto. Kaya attend na po kayo, kabayan, sa ating GSK Gabayan sa Kabuhayan ng Palatuntunang Ating Alamin. Antabay po kayo, kabayan, sa susunod pong bahagi ng ating palatuntunan. Pag-aalaga pa rin ng baboy ang ating pag-uusapan. Bahagi ng naisasagawang pulong-pulong pangkabuhayan sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan. Mamaya, kabayan, sa ating extension service, hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng Feed Pro, pagkalipas lamang ng Ating Alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext.
Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Okay kabayan, patuloy po tayo sa ating pagtatanghal sa araw na ito. Tulad po ng ating napag-uusapan sa ating palatuntunan sa mga talakayang naisasagawa namin sa mga bayan-bayan, na ituturo ang tama at maayos na pag-aalaga ng baboy mula sa inahin hanggang sa panganganak ng mga ito, hanggang sa lumaki ang mga biik at madala sa mga pamilihan. Sa inahin kabayan, bago magpakasta, kailangang mabigyan ng mga ito ng mga bakunang kailangan at purga upang maging maayos ang kanilang ibibigay na mga biik. Pagkatapos na makapanganak ang mga inahin, kailangan din po ang mga dagdag na bakunang kailangan po sa kanilang paglaki at paglaki ng mga biik, kasama na ang mga biik na inyong pinalalaki sa nasabing bakuna. Ang mga biik ay kailangan ding mabigyan ng tamang gamot para sa maayos na paglaki ng mga ito. Ang pagkakapon, ang pagputol ng matalas na ngipin ay dapat na isagawa. At siyempre ang wasto at hustong pakain ay kailangang ibigay sa mga alagain, tulad ng Feed Pro kabayan. At ito kabayan ay pinag-uusapan sa mga pulong-pulong pangkabuhayan, bukod pa sa mga naitatanong sa mga dalubhasa. Tatalakayin na natin itong baboyang walang amoy, itong technology na pinopromote po ng Feed Pro at ng ating alamin. Actually po, itong ating sistema ay, kumbaga, pagkain yung inaral. Ito po ay dati nang ginagawa ng mga lola at lolo natin. Medyo minodify lang natin para magkaroon ng detalyadong kapaliwanagan kung bakit ganito ang ating ginagawa. Sanay tayo sa pag-aalaga ng baboy na nakasemento. Di po ba? Sanay tayo na ang baboy tuwing umaga ay lilinisin, tuwing umaga ay papaliguan. Pero sa sistemang ito, mga kababayan namin sa Gimba, ang sistemang ito, baboy dito, ay hindi na kailangang paliguan. Siguro, isipin ninyo, bakit di papaliguan, hindi mangangamoy? Tapos ang aming banner statement dito ay babuyang walang amoy, tapos hindi pinapaliguan. E di sa makatuwid, makahangamoy talaga yan. No? Pero sasabihin namin sa inyo, hindi po mangangamoy yan. Kung mapapansin ninyo, dito sa sistemang ito, ipa lang ang nakalagay. May nakita ba kayong semento? Maaring sabihin ninyo, sa ilalim niyan semento. Hindi po. Lupa yan sa ilalim. Lupa. Hindi natin inaalaw, pinapayagan ng sementado na
lagyan ng ipa sa ibabaw. Bakit po? Kasi ang baboy ninyo, tinitiyak ko sa inyo, pag nilagyan nyo ng iba, pagkalipas ng 1 linggo, lahat may sakit, at 1 pang linggo, o halos 2 linggo, baboy nyo magkakandamatay. Pero, pagka yan ay lupa sa ilalim, ang baboy nyo po mabubuhay hanggang sa ito'y maibenta at maging pera. Yon ang magic nitong technology na to. Bakit ba natin pinapayagan ng baboy? Ganyan ang sistema. Hindi na lang natin ituloy yung semento. Di po ba? Ang problema kasi, pag semento, dami nyo namang kaaway. O, di ba? Ano kaaway nyo? Yung kapit bahay. Sasabihin ng kapitbahay nyo, pasara na yan. Nakakasama ng kalusugan. Itong ating babuyan, dinisenyo talaga para sa inyo, sa backyards. Wala pong ganitong malaking babuyan sa Pilipinas na naglalaman ng libo-libo. Dahil pag ginawa natin yan, kailangan na nila ang suporta at assistance ng mga eksperto galing sa FeedPro. Kaya medyo maliit lang ang aming ginawa muna, pero posible po yung gawin sa malaki. Kaya po pwede rin natin gawin ito sa maliit, lalo na sa backyard. Okay? So babuyang walang amoy, totoo bang walang amoy? Totoo, walang amoy ang babuyan mo. Kahit diyan ka kumain, diyan ka matulog, diyan ka na tumira. Hindi po kakapit sa damit mo yung amoy. Kabayan, kung hindi man kayo makadalo sa mga talakayan sa mga bayan-bayan at lalawigan, mayroon ding seminar ang ating palatuntunan sa pag-aalaga ng baboy na naisasagawa sa GSK Center sa Parañaque. Tawag lamang po kayo para makuha ang mga informasyon ukol dito. Extension Service ng Palatuntunan. Ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, ukol pa rin sa pambihirang bayabas na nakunan po ng ating palatuntunan ating alamin. At kasama rin po ang piling-piling kabayan ng ating programa. Mamaya sa ating special feature pagkalipas lamang ng ilang sandali. Kabayan, sa mga out-of-town trip ng ating palatuntunan, nakakatagpo kami ng mga kababayan nating
may mga proyekto at tuklas na magbibigay sa inyo ng aliw at pakinabang. Lalong-lalo na sa mga interesado sa mga naipalalabas po ng ating palatuntunan. Tulad nga na nasabi nating uri ng mga halamang dwarf o maliliit, ngunit namumunga na. Nasabi ngang ang pananakahan ay hindi lamang para sa mga nasa kanayunan, kung hindi para na rin po sa mga naninirahan sa sentro ng pamayanan o tinatawag po nating urban areas. Pwede ring magtanim ng mga halaman ang mga ito. Sa gulay, sa mga paraang hindi nangangailangan ng espasyo. At sa mga punong tulad ng ating nakita, kahit na po sa mga paso o drum, okay na. Jun, anong klaseng guava tree ito? Ito po, sir, na-develop po natin. Nagkaroon tayo ng varietal selection po dyan. Tapos na-develop po natin itong variety ito. Okay. So, unidentified, wala pang pangalan ito. Pero ang plano ko, isusunod ko rin po ito sa pangalan ng aming barangay. Okay. Opo. Yung pag-aalaga po dito, yung cultural practices niya, management na tinatawag, yun po yung pag-aalaga, ay simple lamang po. Halimbawa, itatanim mo rin sa sa soil o lupa, pwede rin, at pwede rin din po sa paso. Okay. Opo. Yung pag-aabono naman po, meron naman po kaming ibinibigay na babasahin. Pero kung farmers practice, kung gusto nyo, sundan nyo lang yung pag-aabono, kutsara lang weekly o konti-konti lang, konti-konti, gradual. NPK. Opo, gradual, kung na po yan. Pwede rin pwede rin yung organiko, yung mga likas na dumi. Yung mga tayo ng mga hayop natin, pwede po yun. Basta medyo bulok na po. Kasi dumaan na po yan sa pag-aaral natin at siyempre ng mga iba pang mga eksperto at mga sa agrikultura, kayo din pong mga magsaka, mababasa nyo naman po yung takbo. Madali pong alagaan ang mga kung po natin dito. Opo, yung mga... Since you were able to develop this pare, itinanim natin, sa manggagaling, sa buto o sa cuttings? Alam niyo po kasi, yung mga planting materials niyan, pwede din sa buto, pwede sa cuttings, pero ganito sa bayabas, sa kuwan yan, sa buto. Sa buto talaga. Pero pagka buto, di ba may kasabihan tayo, natatanda na ako bago mamunga. Ay, hindi po. Ito naman po, ginagarantiyan ko sa inyo na yung 13 months nito, o 16 months pala, 1.3, 15 months hanggang 16 months, mamumunga na po yan. Meron na siyang bunga. Tuloy-tuloy na po. Okay. Transplanting. Okay, pagka namunga naman, namumunga na siya, nakikita ko kakaunti lamang ang bulaklak nito. Gaano karami ang pamumunga pagka ganito na kalaki? Yan po, inaabot po, pag ganitong kalaki po, may higit pong 100. Ang kagandahan po nito, yung 100 bats na yon, tingnan nyo po, yung mga malilit na yan, may higit 100 po yan. Yung 100 na yan, pag hinarvest po, susunod na naman po tuloy-tuloy na bulaklak. Okay. Tuloy-tuloy po ito. Ang ibig mo sabihin, walang pagod ang pamumulaklak at pamumunga. Opo. Wala pong tigil po yan. Yun po, kaya pag ito ay ginawang isa sa mga tanim ng ating mga kababayan, nagsisilbi, katulad nga po ng sinabi nyo, na ornamental, so display sa inyong bahay. Kaya subukan nyo po, lalo na yung mga nagbobonsai. Ito po parang bonsai lang. Iturin nyo na parang bonsai, kaya lang mas mura po ito. Nakikinabang pa. May medicinal properties. Alam nyo naman pong bayabas, identified, kilala natin na marami siya pong gamit sa pangkalusugan natin. Opo. Pero pagka namunga na siya at nakikita na natin ganitong kalalaki, parang native, ano lasa? Ay, napakasarap po. Kung ikukumpara mo yan sa guapol o yung mga ibang variety ng bayabas po, marami pong nagpunta po dito. Ang sabi nila, napakasarap naman, Jun, itong bayabas mo. Sabi po nila sa akin. Kaya nga ako, ito itinanim ko po. Sa dami ng na-research ko po, na nagawa kong bayabas, ito yung pinakamasarap. Ganun na. Lagi po kasi ang ating mini-maintain, yung talagang outstanding siya, yung quality. Yung tsaka yung malalaki, no? Opo. Ito talagang ganito lang kalaki. Ganyan lang po talaga kalaki yan, pero marami nga pong bunga yan. Pero itong ginawa mo, bakit naman sa tingin ko, bakit na parang naging ornamental talaga, maliliit ang dahon? Ganyan po ang kanyang characteristics o katangian. Pag itinanim mo, kusang magaganyan po. Wala siyang, hindi natin minaniobra yan. Hindi, maliit ang dahon. Ay, ito po. Ito nga po, may scientific explanation nito. Ito yung isa sa mga breeding niya. Ganon? Opo. Pwede. Kasi pag kinulture mo yan, yung mga bunga niyan, magmumultiply pa, mag-iiba pa yan. Pwedeng may possibilities na maging 5, maging 3 pang variety yan. Ganon. Pero bakit lumiit ang dahon kaysa sa mga nakikita natin dahon ng bayabas? Hindi ka marunong, halimbawa, yan, yung buong bayabas na yan, may possibilities yan. Pag dinanim mo, malaking dahon. Lalaking dahon? Opo. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, pagka kinuha ko to, itinanim ko sa farm ko, bigla na lang. Hindi, opo. Bakit ganon? Ayun po ang kwan po niya, characteristics niya.
Paano yung pagmamalaki natin na pwede itong ganitong kalaki? Dito lang po. Hindi naman po sa kwan, dito lang po namin talaga ginagawa. May laboratorio naman po tayo. Ibig sabihin, pagka bumili na, may kumuha na nito, lalaking ganon? Hindi po. Ganito lang. Ganito lang. Pag halimbawa, yung seedlings, nangarap po yung ating mga nanonood na gusto kong magkaroon ng seedlings na katulad ng bayabas ni Kajun Espejo. Yun, makikipag-ugnayan lagi sa atin at sa inyo po. Kasi kayo po. Ibig sabihin, pag itinanim nila sa kanilang garden ito, ganito rin ang itsura. Magiging ganyan po. Baka kako biglang naging higante paglipat doon. Pag halimbawa sa pasaw, nakikita nyo po yung pasaw, ganyan. Ganyan naman po. Baka pag lumaki ito, patayin tayong dalawa, di ba? Hindi po sir. Okay, at meron ka pa bang mga bukod sa bayabas, bukod sa mangga at iba pang mga halaman, meron ka pa bang binabalak na i-develop at pagandahin at sabi nga ay pakinabangan ng sambayan ng Pilipino? Yun po ang ginagawa po natin ngayon, yung mga fruit-bearing trees natin, sinisikap natin na maging productive pa. Kasi may existing na, may kaalaman na yung ating mga magsasaka tungkol sa pag-aalaga ng iba't ibang punong kahoy. Kaya lang dahil sa kahit papano may kaibahan tayo, kaya natin mag-analyze po ng mga fertilizer grade at iba pa, yung mga diseases. Kayang-kaya po natin, may awang Diyos po, bibigyan pa natin yan ng mas malalalim na pag-aaral at para pakinabangan ng ating mga kababayan. So ibang prutas meron nasa sa isip mo? Meron din po akong mga iba't ibang variety ng nyog. Di ba? Ang identified ng nyog, 100 varieties. Meron din po tayo. Meron na ha? Dwarf din ha? Dwarf po yun, pero sa simula po, di ba, lumalaki po yung mga ganon. Pagkatapos ng higante na rin. Opo. Okay, at masasabi mo ba na itong mga ginagawa mong ito talagang makatutulong sa ating mga kababayan? Opo. Alam niyo po, malaki po ang nagiging bahagi, hindi ko rin po alam, ng ating pong mga nade-develop na ganito, katulad dun sa kundi lang po, binhi ng palay, na kinabang alam po ng sambayanan, na lalo na sa mga major rice production areas, na alam nila yung variety natin. Basta sinabi mong Kajun Espejo, full green yan, Diamond X yan, double diamond, nationwide alam po yan. Yun po talaga ang nagbigay award sa atin sa Asia, yung Association of Southeast Asia, na ang kinabibilangan ng iba't ibang bansa katulad po ng US, Russia, yun po. Kabayan, sa mga darating na panahon, ang lahat ng ating mga natutuklasan at nakukunan ay ating isasama sa mga pagpapakitang gawa sa Agricultural Fishery Park ng ating palatuntunan na ating bubuksan sa mga darating na buwan. Kasama na rin dito ang mga seminar na gusto po ninyong salihan, mga livelihood project kabayan. May seminar na, may iba pang makikita sa Agri-Park ng palatuntunang ating alamin. Kabayan ang lahat ng ito sa ating palatuntunang ating alamin.